beloved, Boss Mike, Cervera. Ito ho mga kababayan, tignan nyo yung mukha, giray-giray na. Oo, wala na hong appeal mga kababayan ha. Mukhang wala ng facial, wala ng salon, wala na ho. Oo, talagang pinabayaan na ho yung kanyang sarili mga kababayan. Ewan ko bakit pikon na pikon ito kay Attorney Claire Castro, ano? O, panoorin natin mga kababayan. So, Auntie Claire, saan nanggaling ang hugot mo na pinakapalpak si Inday Sara sa DepEd? Sa aming mga Pilipino, bakit? Hugot ba yung sinasabi mo? Kayo mga kababayan, hindi ba kayo naniniwalang hindi palpak si kayo, tatanungin ko kayo. Kayo mga kababayan ko, naniniwala po ba kayo na hindi palpak si Sara Duterte sa pagiging DepEd Secretary at pagiging Vice Presidente? Dalawa na, wag lang sa DepEd Secretary. Tanong ko sa inyo, sige nga ho, sino sa inyo, yung mga DDS, welcome kayo. Pasok. Yung mga DDS, pasok kayo. Welcome kayo rito. Mag-like kayo ha. Tanong ko sa inyo, sino sa inyo ang naniniwala na hindi palpak yung kanyang pangangasiwa sa kanyang unang departamento na hinawakan? Yan pong DepEd, Department of Education, naging DepEd Secretary. At isama na natin yung pagiging Vice Presidente. Kayo ho makakapagsabi niyan eh. Itong pinagsasabi netong si Roque, mga kababayan ko, abay, yung gigil niya, yung pikod niya kay Attorney Claire kapag sinasabihan na palpak eh. Mga kababayan, inaayunan ko po si Attorney Claire na talagang palpak eh. Kayo lang naman, sila lang naman ang nagsasabing maayos, magaling si Sara Duterte. Mga kababayan, kahit anong isip ko, hindi ko makakitaan eh. Ang dami ko nang kinukonsider pero hindi ko pa rin makita na hindi siya palpak eh. Di po ba? Pero, siyempre, yung pong mga maka-Duterte, di ba? Sa sobrang inggit nila, di ba? Dito kay Attorney Claire, abay napagdidiskatahan po nila mga kababayan. Di ba ba? Napagdidiskitahan po nila eh. Tulad nito, si Roque. Tignan nyo mga kababayan yung itsura. Yung itsura pa lang kapag nagsasalita eh. Talagang gigil. Talagang pikon mga kababayan. Walang basihan. Nako. Sabi-sabi mo lang. Nako, walang basihan. Anong walang basihan mga kababayan ko? Ganyan nila niluluto yung mga utak ng mga DDS na mga bobong naniniwala dito. Kaya kayong mga DDS, magbago na kayo. Matagal na naming sinasabi ito. Baka gusto nyo tawagin pa namin si Father para kayo mabindisyonan. Mabuhusan ng holy water. Kasi talagang matindi na ho yung mga tama ninyo. Kung paniniwalaan nyo itong baklitang ito, anong walang basihan yung sinasabi mo? Kita mo ang daming mga issue. Ghost student, hilig din ni Sara Duterte yun. Ano pa? Confidential fund, pati DepEd, kumuha yan. Mga proyekto, yung kanilang mga binili na mga laptop, gadget, etc. Di ba Nimbus Cloud? Nasaan na yun? Yung ba yung sinasabi mo na walang makakapagpatunay? Walang makakapagsabi? Bobo ka talaga. Desperado na ho talaga si Roque, mga kababayan ko. At sino ka ba? Sino ka ba? Nakapwesto ngayon sa Malacanang. In-appoint ni Pangulong Bongbong. Anong sino ka ba? Anong pinagsasabi mo sino ka ba? Pikon na pikon, eto. Para husgahan mo lang
At sino ka ba Ah. para husgahan ang Inday Sara Duterte? Oo ba? Siya po ay inappoint ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bumoto ang mga Pilipino para maging Pangulo. Oh, yun, siya yun. Oh, 'di ba? Siya yun. 'Di ba? Hintayin mo, baka nga pagka naglaban silang dalawa, mga kababayan ko, kung sakali lang, para isampal natin sa kanyang bumbunan na nagigiray na yung wig niya, mga kababayan ko. Ito mga kababayan ko. Kapag kaho, halalan bukas, kung ang iboboto ay isang Atty. Claire Castro at isang Sara Duterte, sino ho iboboto nyo? Abay, kung matino pa ang mga pag-iisip nyo, alam nyo na kung sino. Hindi ko ho hindi ko ho ipagpapalit yung karunungan, katalinuhan na meron po si Atty. Claire kumpara kay Sara. Unang-una sa lahat, mahina ulo. Ikalawa ho, mga kababayan, hindi ko na kailangan sabihin mahina ulo kasi kayo mismo halatang halata nyo. Kaya lang nga ho yung mga DDS, tignan nyo naman yung mga taga-sunod. Kung hindi mag-away-away sa kanilang mga kain, kung hindi mag-away-away sa mga pera, ayan, ganyan sila. Diba, mga kababayan? Alam nyo na. Oh, yan. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Oh, abay, malayo. Napakalayo ni Atty. Claire Castro kung katalinuhan, diskarte, ang pag-uusapan. Si Sara ho, mga kababayan, kita nyo naman. Puro pera lang. Hindi po ba? Oh. Di ba? Tignan nyo itsura nito. Itong baklita na to. Nakikita nyo pa ba? Na nasa katinuan siya? Ganyan po ba ang dapat na hinahangaan at sinusundan? Ganyan po ba ang dapat na sinusunod at ginagawang inspirasyon sa pangangatwiran? Itong nasa screen. Ito ho, ganyan. Abay, nako. Mga kababayan ko. Baka ho, mga kababayan, kailangan nyo na ho magpa-check up. Kung ang sasabihin nyo, mga kababayan, dapat paniwalaan yung ganire. Grabe, no? Hindi lang ho yan, mga kababayan ko. Dinidiscredit ho nila si Pangulong Bongbong Marcos. Eto pa. And you have to remember, no? Eto, tignan nyo. Mga kababayan, kung paano i-discredit na itong mga bitter. Ito ho, dalawang ito, mga bitter ito. Isa ho ito sa mga dating mga sinibak ho sa sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Sibak itong dalawa na ito Kaya ho, bitter na bitter ho ito. Pakinggan nyo. Hindi mangyayari yan. And you have to remember, no? Marcos is not the hero. Tingnan nyo, mga kababayan ko. Marcos is not the hero daw. Kasi mga kababayan, dito ho sa ginagawa ho na paglalantad ni Pangulo mula nung nakaraang SONA, di po ba? Nabulgar ito pong mga flood control project, na ghost project, mga sira-sira, hindi natapos, etc. Abay, mga kababayan dinidiscredit nila si Pangulo na wala daw, hindi daw si Pangulong Bongbong Marcos ang hero dyan. Iba daw, iba. Sino? Sino gusto nyong gawing hero dito? Mga bobo pala kayo Basta mga DDS, sabi ko sa inyo, ayaw nila na mapapabango ang pangalan ni Pangulong Bongbong. Ayaw nila yan, mga kababayan. Ang gusto nila, mga kababayan, si Digong, si Sara lang ang magaling. Wala na hong iba. Ganon. Tingnan nyo, pakinggan nyo. Hindi mangyayari yan. And you have to remember, no? Marcos is not the hero. Na-booking siya, kaya siya naghihiro-hirowan. Kita nyo na booking? Ituro nyo muna kung nagnanakaw si Pangulo. Diba? Anong nabuking nyo? Nagnakaw ba si Pangulo? Si Pangulong Bongbong ba Marcos ba napunta yung pera? Ituro nyo muna. Kami may tinuturo tayo.
sa mga Duterte kay Pulong 51 billion, mga kababayan, ang napunta sa kanya. Kita nyo, ganyan ho manlinlang ng kapwa Pilipino itong mga DDS na to. Hindi ko natatapusin ito dahil mabibisit lang kayo. At total naman inabot na natin yung napakahabang oras ko. Magpapaalam na ho ako. Muli mga kababayan, maraming salamat sa inyo. Syempre, shoutout na lang muna tayo. Kay Kylie's mom, si Kana Dian, si Adictos Rex, Benjamin Bernardo, Carmelita, nandyan na rin, si Mon Amor, at si JC, Elena Capistrano, Norwell Abayon, nandyan na rin si Priscilla Ramasami, si Alba, Florel Cano, nandyan na rin si Almond Lee, si Rexy Ramirez, si Mama Malu, Batang Pasaway, Trob MC, Karen Agustin, nandyan na rin, si Maya in UK, Rosalie Pujiyama, nandyan na rin si Eileen Drinon, at si Brenda Cayetano. Nako, hindi kaya ka mag-anak ito ni ni 10K. Abby Gales, nandyan na rin, si BMB Irene P, si Gemma Garais, Linda Imong, nandyan na rin, si PMA Virginia Floresca, Tato, nandyan na. Sa inyo pong lahat. Mga kababayan, Melvin, Aurora Fernandez, sino pa? Jojo Chavez, Jayjay Sales, at si Minandro Nevadura. Nets Vlog, nandyan na. Nandyan na rin si Joel Isguera. Yan, yan na si Net Vlog, mga kababayan. Si Mona Luis, Marcon Tonyo Ignacio, at si Antonio, sino to? Itasal, Antoinette ba to? Asal Bio, basta, yun na yun. Brenda, si Carmelita Torrejos, si Archie Sagul, Sagul, nandiyan na rin si Miss Au, Mel Moreno, si Mami Lourdes Abu Dhabi, nandiyan na. Mami Lord Abu Dhabi, yan ba yun? Nandiyan na rin si Joel Loren, Michael Alwag, Jackie Miguelio, at si Jen Balmadrid. Nandiyan na rin si Marco Antonio Ignacio, Henry Javier, Nog, nandiyan na. Net Vlog, nandiyan na rin. Si Luel Concepcion, Raquel Beck, nandiyan na. Thank you po sa inyong lahat mga kababayan. At hanggang dito na lang ang ating palatuntunan. Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po, lagi nagsasabing mahalin natin ang ating kapwa. Pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Sa mandako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Maraming salamat po! Our beloved Boss Mike Cervera.